hindi daw mag-16 vote or mahigit pa, kailangan daw ma-impeach si VP Sara Duterte. So may posibilidad na totoo nga na may ipapakulong na naman na isang senador. So sino kaya ito? Constitution, puro kay Constitution. Hindi niyo naman alam ang eksaktong nakalagay sa Constitution. Okay? Pinipilit niyo na nakalagay 16 votes to convict. Wala nga 16 votes na nakalagay dun sa Constitution. Ito ang eksaktong nakalagay Ito ang eksaktong nakalagay na Yan daw yung eksaktong nakalagay. Sige kuya, tuloy mo. na salita Ito, ganito. Article 11, Section 3, Paragraph 6. Okay? No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Of all the members of the Senate. Naintindihan mo ba yon? Hindi ko alam kung saan mo pinupulot. Yung interpretasyon mo, doon pa lang, of all the members of the Senate, hindi mo kagad hindi mo mapaliwanag ng maayos. Hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict. Wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rule. Senador, paano daw kung baguhin nila? 21 na lang, 21 naman daw ang senador. Paano kung gustuhin nila? Paano yon? Yung hinarin nyo na private prosecution, ano ngayon? Pinagtatawanan. Bakit? Ikaw ba naman sabihin mo yung Xerox pwede na raw as original. Tama ba? Yun ba yung termino doon? Saan ka makakita na Xerox ipipresenta mo as original? Lalabas ko. Sila, ang inuna nila, yung NBI agent na magte-testify tungkol sa authenticity o genuineness ng video na yun ni VP Sara na sinabi niya na pag pinatay ako. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama and happy Sunday everyone. Andito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, meron naman hong balita ngayon. Hindi na ho sila nakontento doon sa 3 senador. Yung 2 ho ay nakukulong at yung isa ho ay nagtatago dahil gustong ipadala sa dahig. Ngayon, meron 1 o 2 na naman ho na panibagong nababalita na ipakukulong at paaresto at gagawa na naman ng kaso. Wala kayong katigil-tigil. Ang sasarap nyo. Pero bago natin talakayan at bago tayo rumekta, andyan po yung join button kung sumusumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Ito, simulan natin kung ano yung meron ngayon. Meron hong nagmamayabang. Hindi ko alam kung ano yung pinag-aralan ng mama. Matalino ba to? Mahirap kasi kung ang pinaniniwalaan niya ay yung sarili niya lang. 'Di ba? Pero mamaya-maya siguro sa mga kalagitnaan ng ating video. Ngayon, simulan natin dito sa senador. Sino kaya yung senador? 1 o 2 na makakasuhan at kakasuhan. At Attorney Abayon, defensible ang kaso ni Marcoleta. Ayos. At Attorney Guanzon, bakit NBI ang unang witness? Mali ang diskarte. Hindi lang mali, palpak po ang diskarte nila. Diba? Akala kasi na yun yung pinakamatibay na article of impeachment na mapapabagsak agad nila si VP Sara. Hindi nila alam, pinagtatawanan na ho sila ng sambayan ng Pilipino. Muaske, sa bilangan na hindi sila makakuha ng 16 na boto. Kahit ho anong pagsasabi nila, kahit magbayad na sila ng maraming troll at pakalat na hindi naman daw D6 ang nasusulat doon sa Constitution. Mali ka ng interpretasyon, kuya. Mamaya tatalakayin natin yan. Simulan natin dito. 2 senador o 1 senador ang kakasuhan pa. So eto, mga banateros, breaking news. May mga bali-balita na may isusunod na naman na senador na ipapakulong ng Administrasyong Marcos. Grabe, Ang tanong, sino kaya ito?
may dalawa or isang senador na itutulad kila Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa. So sinong senador ito? Alalahanin ho natin ha na kailangan nilang bawasan ng boto para ma-impeach si Vice President. Pero oo, kahit bawasan nila ng 10 pa yan, oo, ang nakasulat sa konstitusyon, alamin muna nila, wag muna silang magmamarunong. Baka sa pagbabawas nila ng pagbabawas magalit ng taong bayan, talagang hindi nila malaman kung saan sila. Oo. Ito kahit magbawas sila ng 2 o 5 pang senador, ang sabi sa 1987 Constitution, ipapasok natin mamaya yan. Tuloy mo, Boss Jay. Sara Duterte. So nakikita naman natin sa iba't ibang mainstream media at sa mga anti-Duterte na pinupush nila na kahit hindi daw mag-16 vote or mahigit pa, kailangan daw ma-impeach si VP Sara Duterte. So may posibilidad na totoo nga na may ipapakulong na naman na isang senador. So sino kaya ito? Ako, napipinto ko dyan dahil nabalita noon bago magkaroon na ng trial, napag-usapan yung obstruction of justice ni Senator Robin Padilla. Yun ang nakikita ko dyan. At meron pang isang senador na hindi ko ma-distinguish kung sino pa. Pero bukod ba dyan sa 2 senador na Boss Jay, meron ka pang nalalaman na meron pang ibang senador na kailangan nilang pakasuhan para doon sa sinasabing makuha nila ang conviction ni VP Sara? Siguro. Kasi meron nababanggit na isang dating DPWH secretary ang umugong din ng pangalan. Pero anyway, hindi pa naman konkreto yan Abangan natin. Gusto natin malaman itong mga niyayabang-yabang na mga magagaling at nagmamagaling kuno, ipapasok natin ito. Kasi kung yan lang ang pananaw nyo, yung babawas, kailangan maging 14 dahil 21 na lang ang mga senador. Kasi nga wala si Senador Marcoleta, wala si Senator Bato, wala si Senator Jinggoy Estrada, pwede daw bawasan nila. Diyan kayo nagkakamali. Mamaya, pagdidiinan ko sa inyo wag kayo magpapakalat ng kung ano-anong kwento doon sa mga hindi naniniwala sa inyo. Kayong mga paid troll, o kayong mga nagpapasikat sa social media, aral-aral muna bago gumawa ng chismis kasi nagkaroon na naman ng chismis. Ang mama, ang yabang. Mga didilis daw. Bahala ka na. Ikaw magpapaliwanag at papaliwanag ko lang kung ano yung gusto mo at gusto naming iparating sa'yo. Wag masyado. Alamin muna kung ano yung sinabi mo na nasa Article 6, nasa Article 11, Section 6 yung sinasabi mo. Pero, papatunayan ko sa'yo na mali yung interpretasyon mo. Kung English hindi ka nakakaintindi, ipapaintindi natin sa'yo sa Tagalog. Din talaga ng mga DDS, no? Ang kulit, Yan ang sabi niya. kulit. Puro kayo constitution. Hindi niyo naman alam ang eksaktong nakalagay sa constitution. Okay? Pinipilit niyo na nakalagay 16 votes to convict. Wala nga 16 votes na nakalagay dun sa constitution. Ito ang eksaktong nakalagay. Ito ang eksaktong nakalagay na Yan daw yung eksaktong nakalagay. Sige kuya, tuloy mo. na salita. Ito, ganito. Article 11, Section 3, Paragraph 6. Okay? No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Of all the members of the Senate. Naintindihan mo ba yon? Hindi ko alam kung saan mo pinupulot. Yung interpretation mo, doon pa lang, of all the members of the Senate, hindi mo kagad hindi mo mapaliwanag ng maayos. Yun ang sinasabi niya, the Senate shall have the sole power to try and decide all case of impeachment. No person
shall be convicted without a concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Kaya naman sa bawat paglilitis, ang Senado bilang isang impeachment court, ang numerong 16 ay nananatiling nakapirming basihan. Kahit may mga senador na lumiban, magbitiw o madisqualified, ang kinakailangang boto ay mananatiling 2/3 lahat ng membro ng 24 senador. Kuya naman. Baka naman kasi sabihin na naman nila, saan mo Kuya Goods, brother, saan mo kinuha yung, sana, basahin nyo ho. Total naman, nabanggit ng mama, sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, may Tagalog na dito Tinagalog na natin kasi, ewan ko kung talagang nakakaintindi ho ba kayo o pinipilit nyo lang talaga yung gusto nyo. Hindi ko kayo inaaway. Pinapamukha ko lang sa inyo kung ano ho yung sinasabi nyo. 'Di ba? Ayon sa 1987 Constitution, Article 6, Article 11, Section 3, Paragraph 6. Ito yung sinabi niya, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases. Take note of impeachment. All cases, lahat ng kaso ng impeachment. No person, walang tao, shall be convicted. Walang tao, walang vice president na makukonvict, be convicted without concurrence. Nawala of 2/3 of all members of Senate. Ano ba, kuya? Ang hirap mo, kuya. Tapos harap ka sa camera, sasabihin mo mga didilis, hindi nakakaintindi. Wow naman. Kaya naman, sa bawat paglilitis ng Senado bilang ng isang impeachment court, ang numerong 16 ay nananatiling nakapirming basihan. Tandaan mo kahit may mga senador na lumiban, magbitiw o madisqualified, ang kinikilalang boto ay mananatiling 2/3 ng lahat ng miyembro. Ano ka ba, kuya? Fake news ka, fake news. Nakakaawa yung mapapaniwala mo. Diba? 24 of all members, 24 ang senador, 2/3 equal 16. Ang sino mang opisyal ay hindi mapapatawa ng hatol kung ang boboto ng pabor sa conviction ay 15. Mas mababa pa. Ngayon, tuloy natin yung sinasabi mo, kuya. Since ang galing mo magpaliwanag, hindi namin alam kung saan mo pinagdadampot yung mga kwento mo. So alin tuloy dyan? natin. Saan dyan ang 16 na sinasabi nyo na 16 votes to convict? Nasaan dyan? Ayan na, kuya, Iniisip nakasulat nyo na. kasi. Nakasulat na. Basahin mo yung Article 11, Section 6, Paragraph 6. Article 11, Section 6, Section 3, Paragraph 6. Basahin mo kung ano nakasulat. Baka naguguluhan ka sa English. Buong teksto sa Tagalog, itatagalog na natin para maintindihan. Pero tuloy natin yung mga sinasabi mo. Siyempre iniisip din ng lahat yan. I presume, you presume, others presume, na dahil 24 yung members, so, automatically, technically, ang hirap magpaliwanag pag wala, ano? I presume, you presume, technically, obviously, you are selling fake news. You are spreading fake news. Why? Magbasa ka kung ano yung sinasabi mo na sa Article 11. Kung naiintindihan mo, yun ang isasampal sa'yo kung ano ang nalalaman at nakakapaloob sa Article 11, Section 6, Section 3, Paragraph 6. Di ba? Mahirap talaga pag gumagawa talaga ng hindi maganda. Fake news ang kalalabasan. yung kanyang 2/3 ay 16 votes. So Natural. yun yung tinatanim nyo sa pag-iisip nyo. And then why? Pero, Sige. hindi nyo iniisip Ang alin?
na 21 lang ang present ngayon. Ayun, kasi nagbabasa ka ng English. Kung tinagalog mo sa anak kuya, naintindihan mo. Kung tinagalog mo sana, di sana nagkaintindihan kayo. Ngayon, pinaniwalaan ka ngayon ng mga followers mo, mga subscriber mo. Nakakaawa ho. Yung mga followers at subscribers mo, nakakaawa sila kung paniniwalaan ka nila. Hindi ko nakita yung mga komento eh. Ngayon, para sa madaling pagbasa, para sa kaalaman mo, tagalugin natin. Ayon sa 1987 Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ang Senado ang magkakaroon ng tanging kapangyarihan na maglitis at magpasya sa lahat ng mga kaso ng impeachment. Take note, walang sino mang tao ang mahatulan ng walang pagsang-ayon ng 2/3 o 2/3 ng lahat ng membro ng Senado. Ano sinasabi mo? Kaya naman sa bawat paglilitis ng Senado ng Pilipinas bilang isang korte ng impeachment, ang numerong 16 ay nananatiling nakapirming basihan kahit may mga senador na lumiban, magbitiw o maalis sa pwesto, disqualified man o kinakailangang boto ay mananatiling 2/3. Lahat ng miyembro ng Senado 24 ang Senado, hindi sinabing 21. Oo, equal 16. Boboto ng pabor sa pagpaparusa ay kung ang mga boboto ng pabor sa pagpaparusa ay 15 or mababa pa, hindi ho pwede. Kailangan 16. Tama? Ang kulit mo kasi, nagbibida-bidaan kay. Ang isa nagtatago, ang dalawa nakakulong. Hindi pa nga sila papayagan ng Sandigan Bayan eh. O kahit papayagan si Bato, hindi naman yan makakaboto. Ang sabi nga doon hindi nga mapaparusahan kung ang boboto ay less than 16. Kailangan 16 mismo. Hindi 15, hindi 13, hindi 14. 16. Yon ang nakapaloob sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. Entiendes? So, technically, Nakuha mo na. 21 lang yung members. Yan ka na naman Paano kung ipilit namin? Ayun lang. Na doon kukuha ng 2/3 Doon ka sa nagkamali. Paano lang kung ipilit nila? Di bendalo ka na naman. Anyway, wala na tayo sa iyo kasi pinapakalat mo mali. Dito tayo, sa boss mo sa boss mo makinig ka. Yung boss mo nagsalita na. 16 to convict. Eto senador to Senador to hindi to katulad mo. Nag-i-spread ka ng mali. Eto senador na mismo baka sampalin ka ng katotohanan. Kasi pag hindi ho nakakaintindi ng English, tama na. Huwag na ho masyado madaldal. Okay? Hindi kita inaaway, boss, Pinapaintindi ko lang sa'yo kung ano yung tama. So kung hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, then wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rule. Senador, paano daw kung baguhin nila? 21 na lang, 21 naman daw ang senador. Paano kung gustuhin nila? Paano yon? Ito pa, bumanat na naman siya. Ano naman yung banat mo? Mahalaga maglinaw doon ho sa Ano na naman yung paglilinaw? Ito, make sure na malinaw ito Wala hong panluloko, wala hong panggugoyo. Kasi yung bulager na isa, nagpapakalat to, nag-i-spread, na hindi daw ho nakasaad sa article kung ano yung sinasabi niya. Wala daw ho, katang-isip lang daw ho, namin, ng mga DDS. Ikaw, ano naman ho yung pagpapaliwanag mo? impeachable offense dahil wala daw pong contact to kill. Hindi po contact to kill yung pinag-uusapan po rito. Ano raw? Usapan po rito yung pong pagbabanta ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo, sa First Lady, at sa dati pong House Speaker. Kahit saan man ho tayo magpunta, wala hong batayan para gumawa ng pagbabanta ang kahit sino man, laban kahit kanino man. Kaya mataas ho yung standard na pinag-usapan ho natin kapag ho matataas na mga opisyal ng pamahalaan po yung gumagawa nito. Pangulo, pangalawang Pangulo, at iba pa. Ibig sabihin,
pagka ho matataas na opisyal ng pamahalaan po ang gumawa, dapat ho may aktwal na pananagutan. Yung pong ganito pong mga gawain. So, yan po yung inilatag. Ano hong pananagutan? Tanong namin ulit, ha? Make sure na maayos ho yung pagpapaliwanag nyo kasi ang pananagutan sinasabi mo impeachment. Impeachable ho ba yung grave threat? Let's say, ha? Sabihin natin. Pero hindi kami naniniwala nagbagta ang Vice President. Pero let's say, ha? Halimbawa, for example, nagkaroon nga ng ganong bagay. Pero sa akin, hindi ako naniniwala nagganon si Vice President. Ang ginawa lang, play ang video, grab yung video, 2 minutes, ginawa ng ebidensya. Pero kung halimbawa, impeachable ho ba? Yung mga sinasabi nyo. Di ba? Impeachable ho ba ang grave threat? Wala nga ho sa batas na impeachable ang grave threat. Oo, maaari pa krimen. Pero hindi ho yan impeachable as a ground to impeach the Vice President yung sinasabi niyong grave threat. Galingan nyo naman ho, kasi butas na ho kayo. Ayan ang sabi ni Aling Dolores. Wala ho kami nakikitang grave threat na pwede ho mag-impeach na kahit sinong opisyal. Yung mga impeachable officer. Wala ho yan. Minsan nga, napakababaw lang ho ng 6 na buwan, tapos fine. Napakababaw. Kaya ho, kung kayo ay gagawa ng kwento, gagawa ho kayo ng mga magagandang ebidensya labang kay Bibi Sara, make sure na genuine, at paniniwalaan kayo ng taong bayan. Kasi wala na hong naniniwala eh. Ngayon, yung witness nyo, ano nangyari? Lusaw. Pinagtawanan. 'Di ba? Yung hinar nyo na private prosecution, ano ngayon? Pinagtatawanan. Bakit? Ikaw ba naman sabihin mo yung Xerox pwede na raw as original. Tama ba? Yun ba yung termino doon? Saan ka makakita na Xerox, ipipresenta mo as original? Abogado yun Ano pa? Lead prosecutor. Lead prosecutor lead. Yung nagsabi nun. Ang saklap binabayaran nyo, yung lead prosecutor nyo, yun din pala maglalaglag sa inyo. Yung witness na inilabas, yun din ang magpapahamak. Sabi ni Aling Ledesma. Ang saklap ng impeachment proceedings ng posisyon nitong nagdaang araw. Yung pong aktual na pagbabanta, nakita ho natin yung video. Nakita ho ng buong bayan yung video. At yan po inilatag natin nitong nagdaang mga araw. Yung muna, yun lang lagi na sinasabi. Yung 2 minutes na video, hindi nila present yung 2 hours and counting na minutes ng video. Lagi nila pinapalabas, nakita ng taong bayan, dinamay mo pa kami. Dinamay mo pa yung taong bayan para lang sa inyong akala nyo, paniniwalaan namin kayo. Diba? Tantanan nyo kami sa taong bayan nyo, please lang. Para sa akalaman ng lahat, hindi ho kami sumasang-ayon sa sinasabi yung taong bayan. Ito, meron pa dito. Ano yung banat dito? Din na inyong marinig ang aming tinig. Yung Norte na kiniklaim nila, naku, may nagkiklaim na rin. Hindi ho solid ang Norte, tandaan nyo. Ayaw na nila sa North. Paano mo nasabi yan? Maraming bangag sa Cagayan North dahil nagpapaniwala sila sa isang budol-budol. Yun ang sabi rito. Halos totoo naman yung mga taga-North dyan, magkomento kayo. Totoo ba na wala nang solid North? Totoo ba na maraming ngagba dito sa Norte? Ayun sa nakasulat dito. Isipin nyo mabuti, kung sila ay nagpakalat ng mga maling-maling impormasyon, katulad nung una, hindi siguro naiintindihan ng mama kung ano yung binabasa niya, akala niya, kahit siguro Tagalog, hindi niya ata maintindihan Kasi hindi niya maintindihan kasi ayaw niya intindihin kung ano ang nakasulat sa sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. Tagalogin mo yung binabasa mo, i-translate mo
para naman nakukuha mo kung ano yung nilalaman. 'Di ba? Nakakasuya naman kayo kung halimbawa ipapamukha nyo sa amin, gusto mo ipaniwala sa amin na gano'n nakalagay, di naman ho kami anga. O, sino nga nagbukang anga ngayon? Sino naging ob-ob? Sino ngayon na lumalabas na? Oo. Olonges. Sino? Puro kayo kakahiya. Kahiya na naman ito. Pag napanood mo to, sigurado, hindi ka makakatingin sa mga kakasama mo sa trabaho. Hindi ka makakatingin sa mga kasaluhuma. Kasi hindi ka marunong mag-interpret. Hindi ka marunong umintindi. Ikaw na nga mismo, sa bunganga mo na nga mismo nang galing. O yung dun sa unang video, hindi pa niya naintindihan. Ito, balik tayo dito. Wala na hong solid north. Kinararangal ko din na inyong marinig ang aming tinig mula sa norte. Baka ang akala ng lahat ay walang Duterte sa norte. Ako ay tumayo sa mga Duterte sa norte dahil madaming mga bangag sa Cagayan North dahil nagpapaniwala sila sa isang budol-budol man. Nagpapaniwala kasi kayo sa mga budol-budol. Dahil nagpaniwala kayo, nabudol kayo. Ngayon, ano hong basihan? Na wala hong sapat na basihan ng prosecution. Paano po sila makakuha ng basihan? Laglugmok na talaga sila. Ayon yan dito sa video na ilalabas natin. Sapat na basihan para ma-prosecute si BP Sara, para ma-impeach si BP Sara. Meron ba? Wala. Kahit ho, magtatambling-tambling ho sila dyan, gawin na nila kung anong gusto nilang gawin, mag-iiyak sila ng mga luha at dugo, malabo hon makonvict. Diba? Yan trial na yan, ginagawa na lang nila yan para talaga sirain ang pangalang Duterte. Hindi magtatapos yan hanggat walang botohan. Panggigipit, panggigipit, panggigipit. Doon papasok yung panggigipit nila kay BP Sara. Sisiraan ng malala, kagaya ng isang anga. Sasabihin gagawa ng kwento, di siya is daw. Ang mga DDS daw ay naniniwala daw na hindi makakuha ng... Talagang maniniwala kami. Saan ho kayo kukuha pa ng ibang senador para sumanib sa inyo? Sige nga. Kahit man makakuha kayo ng 4, 5, 6, 7, sa tingin nyo, makukuha nyo sila lahat. Hindi. Tsaka walang senador na lilipat. Yan ang tandaan nyo. So, prosecution, ano ang banat dito? May sapat ba silang ebidensya? Ako ho naniniwala ako din sa prosecution. Wala na talaga, lugmok na talaga. Ano ang mga punto na inilahad ng defense team para masabing nagkaroon ng pag-abuso ang Kamara sa mga nangyaring impeachment proceedings? Monica, iginiit ng defense team na dapat ang pagsasagawa ng impeachment proceedings ay nakaayon sa batas at konstitusyon. Tama. Ayon kay Attorney Sheila Sison, walang mga sapat na batayan ang House of Representatives o ang prosecution para i-impeach si VP Sara Duterte sa kanyang posisyon. Walang sapat na basihan. Walang sapat na ebidensya. Mula yan kay attorney. Dumalo ang 15 sa 16 na legal counsel ni Vice President Sara Duterte maliban kay Attorney Philip Siegfried Fortun sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Sa opening statement ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison, sinabi nito na tungkulin ng impeachment court na timbangin ang ebidensya at alamin kung sapat ang mga ito upang patunayan ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Bagamat kinikilala ng kampo ni VP Sara na may karapatan ng publiko na maningil ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno, pinaalala ni Attorney Sison na hindi dapat kalimutan na si VP Sara ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Yun ang hindi nila matanggap. At wala raw lisensya. Meron diyang isang Tuadcom member na hinala nila as tagangaw-ngaw. Yung raw ni VP Sara, yung 32 million, wala naman daw lisensya yun. Ibig sabihin niya, walang sapat na basihan. Hindi nyo ba alam? First time in the history nangyari yun. 32 million. Kayo, ilang lang boboto nyo?
Di ba? Nakakatuwa kayo. Kaya kayo hinahal dyan para manira ng manira lang sa mga Duterte. Yun lang. Pero yung conviction, tandaan nyo, mark my word, walang conviction na mangyayari dito sa impeachment ni Bibi Sara. Atty. Guanzon, bakit NBI Enjet ang unang witness? Mali ang diskarte. Yan ang pahayag dito. Gaano ba katotoo na talagang mali ang diskarte ng prosecution dito? Isang patunay, alamin natin dahil isang magaling na abogado, itong si Atty. Rowena Guanzon. Ito kasing first witness nila, NBI. Hindi ko alam bakit yung when you open the curtain, ako when I practice law, many years. I practice almost every day in court. For how many years? Abogado ako, 1985. Tagal na, no? So ang pinakamalakas kong ebidensya pag nag-open ang curtain ng korte, yun ang ilalabas ko. Sila, ang inuna nila, yung NBI agent na magte-testify tungkol sa authenticity o genuineness ng video na yun ni BP Sara na sinabi niya na pag pinatay ako. Sinabi daw niya dun sa video, pag pinatay ako, patayin mo rin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon, dahil yun ang opening nila, right away, di ba, mag-iisip ang tao kahit di abogado, paano naman yan naging impeachable? Yun nga eh. Parang hindi naman yan impeachable offense yung magbanta ka ng ganyan. Kung totoong nagbanta siya. Kung ma-interpret mo ba na nagbanta siya? Kasi it was based on a condition. Kung ipapatay nila ako, or kung pinatay nila ako, if Hindi, attorney, ang doon, ang tanong, impeachable offense ba? Yun ang laging katanungan ng taong bayan. Hindi nila, binibigay sa taong bayan yung ganoong naratibo. Ang gusto lang nilang masabi, binantaan, tapos in-impeach. Binantaan, grave threat, tapos in-impeach. Pero ang katotohanan, kahit magbanta si BP Sara, sabihin natin, given na. At kahit sabihin naman, alam naman natin, hindi naman gagawin ni BP Sara yun. For example lang yun. Hindi impeachable nga eh. Saan mo nga pupulutin yung impeachable dahil lang doon sa grave threat? Diba? Ayan, kung umabot sa ating video, ako naman maglalambing. Paki-subscribe nyo at panoorin nyo si Mang Banat, ha? Yan ang aking paglalambing at happy Sunday, ha? Bukas, kaabang-abang ang mangyayari. Talaga naman, ha? Abangan natin at syempre tututo kayo doon sa ating isang channel. Ayan si Mang Banat, ha? Panoorin nyo at subscribe nyo. Tulungan natin ang bata o mama. At syempre dito sa shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Pero sabi ko nga sa inyo, dami-damihan nyo yung pagkomento kasi natatabunan ho. Shoutout kay Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo, Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog. Shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga kay Comari, Faustino, Wilfredo, Gabriel Castillo, Jos Rizal, shoutout po sa inyo, Felicita Llanes, Ma'am Sel Nagal, shoutout po sa iyo, Ma'am Sel Nagal. Josephine Andres, shoutout po, Felicita Llanes again, Yolanda Tejada, Nancy Escobar, shoutout po, April Mamura, Recto de Leon, Betting, Lilia Manlupig, Lawan Vai, Elisa May, Lina Nufable, Lynn Vinluan, Israela Pinay, shoutout po sa inyo, ha. Marcelino Junior Aquino, shoutout po. Larry Tolentino, Ruel Pegarido, Rafael Siaga, shoutout po sa inyo, ha. Abubakar Radul, Abubakar
Abdullah, shout out po sa iyo. Rafael Arsiaga Dominga Millan. Joji, shout out po sa inyo muli. Matt Auditor, Nerissa Olita Pacifico Padua Arias Junior. Junior. Israela Pinay. Serolia Glenda, Fanny Basaig, Rongani, Joyce Marin, shout out po sa inyo muli. Eduardo Dogitieres, Teofila Jose, Billy Javier, Zacarias Sangulian, Jess Kimbao, Chofilo again. Shout out po sa inyo muli. Mitch o Mamahalin, Ma'am Damanusan, Christian Monson, Jenny Gordo, Sally Merol, shout out po sa inyo muli. Peter Halaman, Leonardo Castillo, Mitch, Leonardo Talap, Julio Miaga, Sian 5253, shout out po sa inyo. Artemio Bores, Jose Valdez, Yamilia 278, shout out po sa inyo. Antonio Lyote, Arcangel, Peter Halaman again, ng Mindanao. Jesus Enriquez, shout out po sa inyo muli. Omar Santos, Senya Takasan, Jonaline, shout out po sa inyo muli. Ma'am Winnie Cuadera, Nanette Labiton, Emmanuel de la Cruz, Rosita Casipe, GG69, Ani Mapalo. Shout out po sa inyo muli. Gemma Javier, Roya Drales, The Guy with the Glasses, Gigi again, Veronica Santillan, Pache Vlog, at DDS Lovers, Teresita Madura, Cecilia Reyes, Honey 0413, JD Dixon. Kaya kung mabot ka sa ating shoutout segment, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Paki-like and share nyo ating video. Bye-bye!